Hello everyone! Heto na po ang update sa ating malaking melo. So, yan guys, sa nakikita natin, hindi siya maganda. Hindi siya maayos ngayon. Kasi, ayan guys, pinagmahayan po siya ng white scales. So, napakabilis pong dumami yung white scales sa ating melo. So, nakita ko to, 3 days. And then, hinayaan ko lang siya doon sa kaniyang pwesto. So, kanina, habang nag-aayos tayo dito sa ating mga halaman. So, heto na siya guys. Sobrang dami na ng white scales na dumikit sa ating melo. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan ko lang siya ng bubbles. Ito, meron na tayong bubbles. Ayan, ganyan lang. So, ganito yung ginagawa ko lagi sa ating mga cactus, sa ating succulent, pag meron pong white scales sa ating mga cactus. So, ganito lang po yung ginagawa ko guys. So, effective naman po siya. And then, ngayon kasi, everyday na yung ulan dito sa ating location. So, yan yung soil po ng ating plant ay sobrang basa. So, heto siguro yung gusto ng mga white scales. So, yan guys, nakapalibot po yung white scales sa melon natin. So, ganyan lang. So, after nito, siguro iiwan ko lang to ng ilang minuto hanggang sa mawala na po yung bubble. So, sure ako na mamamatay na po yung mga scales na nakadikit sa ating plant. So, ito din, dahil meron na namang scales. Ayan, so lagyan lang natin siya ng bubbles. Yung melo naman po guys ay sobrang tibay na cactus. So yung mga variegated chimo natin, pag meron na po tayong nakitang konti lang na white scales, so i-treat na po natin siya agad. Kasi mabilis pong mamatay yung variegated, unlike dito sa ating melo kasi makapal naman po yung balat ng melo. And then kasi itong melo natin lagi na po siyang, siguro mga ilang beses na po siyang nadapuan ng scales. Maliit pa po ito, hanggang ngayon ay dinadapuan po talaga ng scales yung ating cactus. So hindi naman po siya namatay. So, ang naging resulta lang guys, after natin siyang linisan,
nagiging iba yung kanyang kulay, nagiging yellow. So, after natin itong linisan, so i-dry lang po natin yung ating plant. So, wag muna natin siyang ilagay doon sa kanyang pwesto kung saan po ay naka-rain or shine po yung ating plant. So, i-dry muna natin yung ating plant para hindi po siya malanta. So, heto na siya na nawala na yung bubbles after ng ilang minuto. So, ang gagawin ko, ayan, brush ko lang po siya ng ganitong brush, yung paint brush, guys. So, hindi po yan, matigas na brush. Malambot lang po siya para hindi po masugatan yung ating cactus. So, yan. Mabilis pong matanggal yung yung white scales kasi patay na po sila, guys. Ayan. So, ganyan lang po yung ginagawa ko. After mawala yung bubbles, so kailangan nating i-brush. Hindi ko na po ina-uproot yung ating plant kasi nung nailipat ko tong melon natin dito sa malaking pot, natanggalan ko po siya ng roots. So, after siguro mga 1 month, so, ayan, at naging stable naman po yung ating plant. So, medyo kapit na siya sa soil. So, hindi ko na siya kailangang i-uproot para hindi naman po laging ma-stress yung ating melo. So, ang gagawin ko lang po ay i-brush ko na lang po yung white scales. So, mabilis na naman po siyang matanggal kasi patay na po yung mga scales. Hindi na po sila kapit na kapit sa sa balat. So, madali lang po silang matanggal. So, ganyan lang po kadali, guys, na magtanggal ng white scales dito sa ating melo. So, kailangan malambot lang na brush yung gagamitin natin para hindi masugatan yung ating plant. So, after nito, i-dry lang po natin yung ating plant para hindi po sila, wag muna natin siyang ilagay sa rain or shine kasi baka uulan mamayang hapon para hindi po mabasa if ever masugat yung ating plant. So, hindi po mabasa yung ating cactus. So, ganyan lang po kabilis ayos or maglinis nitong ating plant. So, ginagawa ko na po ito, guys, sa ating melo. Siguro mga 1 year na. Kasi nung binili ko to sa namin, kapitbahay lang. Na siya lapitin talaga ng white scales yung ating plant. So, ganito lang yung proseso na ginagawa ko sa ating plant. So, hindi naman siya namamatay. Wala namang sign na mamatay yung ating plant. So, ang ko lang dito, kasi before gumamit ako ng medyo matigas na brush. So, nagkasugat yung ating plant. So, meron siyang scar. So, yan, merong konting scar yung ating plant. So, nasugatan siya. So, ngayon, ang ginamit ko na ay yung paintbrush na malambot. So, yan. And then, linisan lang natin hanggang sa baba kasi doon sa baba ay sobrang daming maliliit na white scales. And then, after nito, ilagay ko lang siya sa isang tabi kung saan hindi siya mabasa ng ulan, matamaan ng ulan. And then, siguro pag mga 3 days, 4 days, pwede na natin siyang ibalik dun sa kanyang pwesto. So, tingnan natin, and then mag-update din ako after siguro mga 1 week kung talagang natanggal yung mga scales dito sa ating plant.
So, yung napansin ko guys, yung ating mellow ay parang brown yung kanyang spike. May pagka-brown. So, brown siguro to siya na ano, kasi merong orange. Iba-ibang klase, iba-ibang color ng ano, spike ng cactus. So, yan guys, yung nakikita ninyong may pagka-yellow. So, ganyan po yung nangyayari pag punong-puno po ng scales yung ating plant. Nagiging yellow po yung kulay. So, pag ganyan po ay after nating linisan yung ating plant. So, wag natin siyang i-expose sa ulan and then sa sobrang init. So, ang gagawin ko nito, ilagay lang natin siya sa bright light shaded area para hindi naman po masunog yung ating plant. So, ganyan lang kabilis guys maglinis nitong ating mellow cactus. Heto na po yung ating mellow. So, sa nakikita natin ay medyo ano na lang, konti na lang po yung white scales na nakakapit pa sa ating mellow. So, ipagpatuloy lang po natin yung pagbibigay ng bubbles dito sa ating plant. So, yan guys, at naging, ayan, nanilaw na po sa baba na portion ng ating mellow. So, yan guys, ang update dito sa ating napakagandang mellow, dito sa ating munting harden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching!